Amen. Ay kabkabla ko man ang tinagan ni Apo tunggal may sa kadatayo kakabsat nga adda nga nailagom iti salinong ti balay ti Apo iti dito gundaway. Alawen kabkabla ko nga tinagan ni Apo sa dinuman nga lugar nga pakadanunan ti live streaming tayo, ti serbisyo tayo iti dito nga gundaway. Ket intang ti panagkararag Apo pudno unay nga sika ti Dios nga nindaklan nga itatango may pagserbian o Apo. Ket sika kadi o Lord God iti mang bendisyon tunggal may sakada kami. Mangipaay o Apo tinananay o Lord God nga anointing o Lord God tapno Lord Jesus dagiti sasaom. Ngayon kami mangigan dito gundaway ket agbalin o Apo nga kired ken pigsat spiritual life mi Lord God. Kastamet o Apo digiti anak mo nga aramatem bendisyonam pay mo kanyada tinanay nga ninlangita na kinasirib. Tapno Lord God adda o Apo nga nananay tinananay abalaigi o Apo nga maaramid iti dito nga gundaway. Alawan wa po, italek mingero din ken kataramid mi, kapitinagan mo pesos, taot king kararag mi amin nagitoy. Amen. Amen. God is good. Nakainimbag ti Apo kada tayo kakabsat, padatay manan dito'y balaynan. We are so able. Anak, kakabsat, makapagna tayo, makakanta tayo, makasala tayo, anyapay, ti datan tayo kiniapo, ti kinaimbag na, sa iti na whole year, tangang nga aminan, malpasan ating atawon. Amen? Lord, God is so great. He's so great in our life. He's worthy to be praised. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. And you are awesome. Awesome in this place. Hallelujah. You're in this house of the great King. We come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Do not be shaken. Do not be shaken.
place, oh God. There is a power in miracles, Father. See and wait that God is such a good God. He's so great. He's going to move. He's going to make a miracle in our lives. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Miracles, miracles. What you done is like in the burning bush, oh God. The splendor of the King, clothed in majesty. Come on, church, let's worship our God. All the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in love, and by his stripes to hide, he trembles at his voice, tremble at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will sing, how great is our God! Age to age his sound, in time in his hands, beginning in the end, beginning in the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And I will say, how great is our God in the name
exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt. I exalt thee. I exalt thee. Praise you, God. I exalt thee. Oh Lord, you are worthy. You are worthy of it all. Oh Jesus, Jesus. You are worthy of it all. Oh, hallelujah. You are all things, and you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From all peace into your peace, you deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from your world things into your world things, you deserve the glory. I exalt you. Yes, Father God. I exalt you, Father God. Oh, Jesus. Oh, we worship you, God. We worship you, Father. You're awesome in this place, oh God. We exalt you. There's no other name above all your name, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, one more exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Yes, Father God. Oh Jesus, we exalt you, Father. We exalt you in this place, Father God. Because I know Apo, tigil greatness mo, God, Lord, tibiyag mo, God. You're worthy, you're worthy, you're worthy to this place, oh God. Oh Jesus, your presence is so awesome in this place, oh God. Yaman kami, Apo. Agyaman kami, O Diyos, nga di presensya mo, God, Lord, is so awesome in this place. You're so great. Agyaman kami, Apo, yaman, Apo. Oh, Jesus. Oh, Lord. Oh, hallelujah. Lord, welcome you, Holy Spirit. We
welcome you, Holy Spirit, in the midst of us, God. You're worthy to be praised, Father. Oh, Jesus. Right now, God, we can feel it, Father God, that your presence is so awesome in this place. Oh, God, Lord. Embrace us, oh, God. Hallelujah. Oh, we can feel your angels here, Father God, worshiping with us, oh, God, Lord Jesus. Thank you, Father God, for your anointing, oh, God, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, what you done in our lives, Lord Jesus. Help us to continue to bless your name, O God, Lord, to worship you in spirit and truth, Father, and bless the words that we're going to hear, Father God. And also, Father God, your servant that you're going to use, God, Lord Jesus. Oh, Father God, we thank you. We thank you for your greatness, O God, Lord Jesus, in the midst of us right now. You're worthy. Oh, God, Lord. You're worthy. Hallelujah. You're worthy. You're worthy. You're worthy, oh God, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Father God, for your love, for your forgiveness, God, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Amen! Maligaya ti Apo! Dan sa tiwi, ano dyan, booster shot mo, nalapig sa ti, panata na, winter booster, kung natin sa tayo dyan, no? Panglaban ti colds and flu. Amen. Sino dagiti na bendisyonan, kung nadaman ti amen? Amen. Mo'y kakabsat kat Paskong ako nadang mamumang tid bonus sa. Bagpa ni Brother Albata, adu bonus na. Amen. So, it's a great thing na kan man ti kabsat yo, pribilehyo tapno mangibingay ti sauti Apo kakabsat, yaman ti Apo. So madaydayo ti Apo, kablaw manipod dagiti kakabsat yo dito balasyo ti taaw ni Apo Dios ket ayayaten na kayo ni Apo Dios ket saan nakahinto pulos nga liplipatan ta Christmasen. So kararagilang ta adu ti dumteng nga regalo yo kakabsat. Amen. Kadagiti kakabsat tay ditoy nga nailagom amuken patya kakabsat nga itunggal may sa awanen dagiti adu nga problema tayo, tawag sumangbayan, tayo nga bendisyon, miracles. Upon miracles, hangakasta, kung na dahi nag-preach ka na tayo, baka dahi lang miracles mo, iti sursurutan tayo kini Apo Diyos. Agi lang dat-dat lang, saan kuma, dahi mangmangtad kakabsat, ka nag-perform ti miracle, iso kumati kang runaan kakabsat, nga surutan tayo. Amen. Amen. So, when kakabsat, hindi na palabas nga in palubos da pastor nga
Nagsawak dito na day din na udin, kita mo dito nun malagip yung pailaang. Ang anati ko natay din, what will you leave behind? Agidi legacy tayo kakabsat, okay? Aglipas ti taunan, dagiti natalawan tayo kakabsat, nga mabaling nga pagulidanan, dagiti kakabsat tayo, dagiti kabagyan tayo, dagiti kapulpulapul tayo. Sang kumadayi kinasao tayo kakabsat, sang kumanga di kinaimot tayo, so tagbaling nga legacy tayo, naadal tayong kakabsat, malagip yu pa lang, what were you gonna leave when you live in this world, when you live in this earth? So, masapul ko mga kabsat na pintas ko madagiti, makun ko na nga legacy tayo. Oray no, di tayo makapagnan, oray no, di tayo unay makasaon, no, dati natalawam nga legacy. So, di ko na tayo nga, what will you leave behind, dakkel una yun, kakabsat nga, pag, nga tawidin da kada tayo. Amen? Okay. Dayjay. Patulagip ko na pasar? Patulagip. Nagmanday ta pa so ng kalyam. Legacy. So, kasla isuti na ipa. Baton lagip. Kanayon mo malagip. Pakalaglagipan. Okay. Amen. Madaydayaw iti Apo. When kakabsat, kat na, kayat ko nga bingay kada kayo, inikak ni Paulo na nagrigat ko nga, nagaramid iti Paulo na kakabsat. Kung the reason, the purpose, diyan mo, diyan masursurutan. Tamoy kakabsat ngamin, siyempre, nagaduti trabaho tayo, iti nagaramid at ti sermon, 2 weeks hindi amot lang masursurutanan. Last minute, ni Apo kat nung makisarita, kakabsat mamati ako unay. Hanga dayta ko na, dayta, ti kabil mo. So, nagadubura-bura na dayta yung note ko, kabsat. Dayta. So, agyaman na kiti ako kabsat, tay ko na kun ulitik manen, mararamat at gapu iti panipalubos, iti-eten tayo nga pastor. Okay. Amen. The beginning. Ano ti Lucano na kabsat? Kung natin tayan? Tirugi? Tirugi. Okay. Basaan tayo kakabsat. Titeksto tayo kat masarakan ni John 1, verse 1 and 2, and tayo di verse 1, 2 kakabsat nga verse. Okay. Kung na natin kakabsat, in the beginning was the Word. Baka nibagayo nga, Christmas tatakot, ampay mo dahil titay ko ni sister. Okay. Makamukay dito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning. Ni, pinagsubli tayo dyan. So, kitang tayo kakabsat. In verse 1, it is in the beginning. Then skip into verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. And iti pa nagkararag, na ibasa na po dagiti sa mo Diyos, na idatago na po kadagiti anak mo. Kidawon mi apo ti Espiritu Santo, mga iso apo ti tumulong ti tunggal maysa. Kat apo may palawag ka di ti anak mo apo, nga dan apo ti naunag nga pakaitarusan. Tapno kas tao Diyos agbalin o Diyos nga biyag mi, matarusan mi, at pakainaiga na po, ti masakbayan mi, kang runaan na iti biyag mi o Diyos. Yaman kami apo, makikadda ka, itinaga na po may Jesus, dinawat may ni gitoy. Amen. Christmasan, Paskuan. Okay? So, yaman tayo, we are all Ilocano here. Mga mo di kita Tagalogan. So, kita tayo kakabsat. Mabalin nga mapaspuzzle kayo. In the beginning was the Word. Hindi muna katsao, kung nanatimok. Okay. And the Word was with God. Dahil nga sao, kaadakin kuha na ni Apo Diyos. Kadwa na ni Apo Diyos. And then, the Word was God. Kaadi nga timog, kat ni Apo Diyos. Okay. In the beginning, nadakumatikwa tayo na. Adati mula tayo, rose. Okay. In the beginning was a rose. Tata di sabong, adda, ijay, ayun ti rose. Di mat mo ko, da sabong ko, hindi kandak ti rose ko na, hamu may baga nga, oh, someone give me a flower.
Someone give me a rose. And the rose was the rose. And the flower of the rose is a rose. So may maysa. Di ba? Okay. Agitang kay ti rose, ano awag mo day jay? Rose. Adi buong nga, mulang, ada sabong na, ada tangkay na, ano awag mo? Rose. Kas jay. So jitimat, jilasag, kung di kinataw na, may mesa. Nag-skip tayo, kapsan, tayo manan. Pimot ka, rasublimot. And the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen the one, the only Son. Nakita mo. Dadya may sa bugbugtong nga anak. Tayo tinga bugbugtong nga anak kakabsat, kadangdanggay tayo. Makitkita tayo, masagsagid tayo, okay? Ngumawan tayo di pailaang. Iso nga inlanad ni John, amuna nga kinadkadwa na. Dwelling among us. We have seen the one who came from the Father, full of grace and truth. Napnuan iti grasya, napnuan ti kinapudno. Okay. Beginning lang ay jay. Introduction. Okay. Amutin kabsat, why is it in the beginning was the Word? Ampay din unanak, ampay timok. Naparan niya Apo Diyos on that time. Nabasa tayo mo ti Genesis nga ni Apo Diyos ka Espiritu. Kunana jay, in the beginning, God created the world. World at ilubong. And the Spirit of God hovering the water, kunana, in the surface of the earth, the surface of the water. Water. Amuyo, hovering, it's a present tense. Hanay bagada, He hovered. Bibyayo baka unsamot ting. Hovering, kunana jay, in the Spirit of God, hovering in the surface of the kitantay kakabsat. Hovering, means titay amu naman nga milyon nga tawon nga ihover na ginamgamul na tilubong. Hovering. So, kasta tipan nakabali na siya. Kitantay, why is it in the beginning was the Word? Well, this is most interesting. Kuna tayo, in arousing curiosity, nagdaduma amin kamatuliron if we don't have this kind of understanding, without the help of the Holy Spirit, kwati panunot tayo kabsat. It was arousing curiosity, kuna natin kabsat. That's why in verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Ni Apo Diyos, ni Apo tingay Hesus Kristo kakabsat, He is a God's divine Word. Isuna tinasantuan nga timek uno sao iti Diyos. Who become a fully human. Dito yun, nagbalin nga full nga human. Kasla kada tayo. Adarik na, adati sense of feelings na, at the sense of hearing na, at the sense of seeing na, at the sense of smelling na, testing. So, kasta ni Apo Jesus kakabsat. It's a concept called, kunata jay nga incarnation. Nung mamunsan, iti Kristiyano nga minhanda mamati ti incarnation. Ado dagiti Kristiyano. No, imbaga na tan. It's not in the Word, it's not in the Bible, but it's explaining there. The Word become flesh. Embodied in flesh, revealing or displaying or showing God's glory. Sante nga makita iti gloria, iti dayag iti Apo, without His Son, who came to us and dwell among us. So, kasta kabsat, He is a tangible way. No tangible kunatay kabsat, kunatay nga masagid mo kat mariknam. Tangible way. So, anat the purpose na kabsat? Let's move. The purpose of coming Jesus into this world, very, very simple. Ni Apo, tinga Hesus Kristo, He came in this world, He came to this earth because He has a primarily purpose according to the Bible. That's why He came down. Okay, well, to save the humanity, seek and save the lost. Nga ko natay kakabsat.
offering forgiveness, reconciliation with God. The reconciliation comes out. Why there is a reconciliation? Because the humanity, the people has been engulfed with sin. Iso nga na sin na kini Apo Dios. Ngam patulod na, ti anak na, iso iti nang restore, uno nang bukal manan kakabsat, ti daday ti makun ko nang a broken relationship. Tayo. Between God. He gave us eternal life through His sacrificial death. So, the purpose of Jesus Christ coming into this world or sending His Son God sent His Son into this world is seek and save the lost. Okay, mo tayo. He bring life in the truth. Nagbibigay siya ng kalahatian at isuti ko natin nga dayag kung isuna iti nga wit ti kinapudno. He is the truth. He is the way, the truth, in the life. Isuna ti dalan, isuna kakabsat. Okay? Isuna ti biyag, isu ti kinapudno. Ulit. Kwapay lang ata, introduction pa lang. Okay. See, He destroyed the works of the devil. Di kiting kakabsat. What is the work of the devil? Sting. Kuna na dyan. The death. Kuna na dyan kasi. Where is your sting? Death. Ayan na. Patay. Ayan na. Dagitikuan kuna na dyan. That, where is your sting? Awanan. Awanan. No sting ko natin katamoy na di bubuyog. At dati mangsilod kanya na. So, awanan. Patay ay napay pagsilod mo ko na naawanan. Dahil binayadan niya po tayong Hesus Kristo. He fulfilled the law in the prophets. Yes, He is. He fulfilled the law. It is written. It is written. And the prophets also in Micah 5 verse 2, it says there that He will be born in Bethlehem. The law. He served and gave His life. So, di ko natin tatay na ibasak tatay kabsat nga He gave eternal life through His sacrificial death. Okay. Move. Let's move. The birth of our Lord Jesus Christ is the most and the greatest and the powerful event on earth. Ang peta ko natin, it is the powerful and it is the greatest event on earth. Amoy kakabsat. Even the Muslim. Giti kakabsat tayo ng Muslim. Even the Buddhists. Even those non-religious, the atheists, they're celebrating Christmas. Kung ni Pastor Tatay, doesn't matter. Or even Jesus Christ has been born during summer or winter, basta the Christmas. One pastor says, it doesn't matter. Because there's no indicate in the Bible that 25th is the Christmas day. As long that there is Messiah. Who came down on earth and saved the lost, and saved for all humanity. That is the best thing. Why? Why it's very interesting. Why the birth of Jesus Christ is very powerful. It says here because it is unique. Why it is unique? Nakayanakan na ka di. In the stable. Sika na yan naka di ospital. Di Isabela. Sika na yan naka di Baguio. Nagpintas. Sika na yan naka di Hawaii. Bawang. Asinggan. Asinggan. Na yan. Nubaysiha manang. Nubayskaya. Sika nanay. Danita. Ilocos. Lawag. See? But Jesus Christ, ija stable, di kulungan iti. Ija nga na yan na. It's unique. Awan naging problema na. Nangigyo ka din, at subi-subi na. Awan, timbaga na dyan, because that's why it is unique. Extraordinary. Why extraordinary? It's not just an ordinary, extraordinary. It's different.
That's why it's special and interesting. Why? Yes, why? Why Jesus was born in a stable where he laid down in a manger in Bethlehem. Yes, I say again, because it is a prophecy. Let's see if I write it there. No. Okay. Because it is a prophecy that the Messiah will be born in Bethlehem. It is a city, a small city, but it's in kulungan. Dagiti tarakanda nga ay ayo. I'm going to explain to you later. Ampay tayo di kulungan. Okay. Amutay daytan nga mo ginanay tayo lang. According to the Gospel of Luke, Mary and Joseph traveled to Bethlehem to register for a Roman census. Di mat, pinagre-registered nga minan. No pinagre-registered, kasla piyesta ko natay kuman, i-base tayo ti piyesta. Tayo jay ili. Okay. Tata, nga min siguro, hada nag-book iti kwada, ti accommodation da. On the spot lang, di ba? Ano dyan ko natin ka? Walk-in ko natin sa ka. Okay, walk-in lang. So, awan iti, nagdagusan da. Okay. Due to the influx, no arrival of a large number of people, nga ron tamapandag pa-census, kidi nun una na, umpay nga ron mat iti lugluga, na umpay ti tricycle, tapno umpanda ko maagbook nga muna sa dagawid, umpay mo ti cellphone ide, umpay ti media, di pa nayanak ni Zuckerberg, di pa nayanak di ni nanaganan ni Kwan, di Microsoft, tinagrabe ti Bill Gates, di pa nayanak di. So, medyo narigat ti communication. Alright, there was no room for them in the inn. In ko natin dagiti private room, idi kakabsat nga pagdagusan. Okay. So they forced to seek shelter in an area where the animals were kept. Likely a stable, makunati kabsat, or a cave used for housing livestock. And then, here it is. Here's come the manger. Mayon, manger. Sa Tagalog, sabsaban. Ilocano, a feeding trough for animals. Served as Jesus' first bed because no other suitable place was available. So, alaan tayo mananda makalyin tayo, ampay dahi ta panganan, no paginuman, iti ay ayop, kat nagbalin, adda pa kainaigan natin panakayanak na putay ng Hesus Kristo, adda mo pa kainaigan na kanyayo. Ya, kulong. Okay. Next, the reason. There's so many top reasons why Jesus was laid in a manger, including, kabsat, the immediate practical of no available lodging. No available lodging. No vacancy. Napanda siguro, di mo na nga kwa. Awan ti kwa, napuno. Pandawanan. Tuk, tuk, tuk. Awan, napuno. Sijay. Napamanan di bangir, awan. Amoy maminsan kakabsat. Gaputi, napno ngamin ti panunot tayo maminsan, napno iti karga ti puso tayo, napno ti plano tayo, nagado dagiti desire tayo. Kastamat no maminsan iti mapaspasama kada tayo. Ureg katok ni Apo Diyos. Sorry, no vacancy. No, busy act. Taray ka, di part-time ko. Nalasing ko, part-time ko. Kasjay tayo ni maminsan. Ni Apo, agsandang ka na nilit. Kung agsandang ka, nang ka pa agpa-part-time mo, kaginanan. Kinagaramit ka pa iti yung mensahim. Haan, supay, Lord. Kutadyanak ko ka na, Jay, igatang na ti. Si daon na. Kasta no maminsan. Ito no magbag na kagawi nun. Alas 8.
Dapat ko man nabayaga agin inanan datuyak pala gaw awid kung kurang bida. Reklamo ka. Kastan yung maminsan kabsat. No vacancy, no available lodging. Lord, forgive us. But kabsat, but there is something. There is something that happened. And that no available lodging. A major include, this is the immediate practical. There are 3 reasons why there is no available lodging in Bethlehem. Number 1 is that, I found that, it is a symbol of God's humility. A symbol of God's humility. The King of humanity. Amuyo iti ari, digiti, na parswa nga tao. Taisuna na marswa. The Word who become flesh. Choose to be born in the humble. He chose to be born in a humble and lowly circumstances. Not a palace. King. Not a palace. Not a royal cradle. Amo di cradle ta? Nung panagawa ni cradle naman minsan, adi the Moses basket mo, isjay, dati indayon mo kung mga napinta, sa dapat burbur na, awan, garami, piman, kasjay, kapsat. So God's love for those humble, because He portrayed Himself as a humble God. He portrayed Himself that He didn't hanga nagdemand. He can do something else, di ba? Diyos isuna. In His infant, dapan nakabalin na isunan. Because the Father is looking at Him. Kaya na nga, ikpaikatan da gijay, nakaladge ijay. He can do whatever He wants. Agaramid lang. Kasi one family has been in the suite. Suite ko na, di kompleto, di ba? Dak nga kwarto, nagpintas si Tikwana, Tikasilyasa, nagpintas si Banyuna, nagpintas si Dape Kusina. Kaya na nga ramida na dyan, patalawon ni da. Nagsakit tiyan ni tatang nagawid dan. Oh, di ba? Ngumhaan na inaramid. Because there is a purpose. He wants to show all of us this kind of things, your attitude. A symbol of God's humility. He wants humble. That's why God loved those humble people, not humbug people. He hates humbug people. It's not because He doesn't want them, but their spirit of having a humble spirit, God is not pleasing. In number 2, what is the number 2 reason? Accessibility to all. Meaning, a royal birth might have been intimidating, inaccessible only for the elite. Amoy the elite people? Yes. Elite people are those upper class, living in a high society, people seen as having the most powerful influence in the society, especially on account of their wealth. Who are they? The district engineer, Alvaro Alcantara, the contractor, the senator, dagita kakabsat isudalaang ti no nabaknang itinayanak no napintas sinakayanakan ni Apo nga Hesukristo hang kabasta-basta nga pantumang-aw. Dapat adda title mo. Idi inya nakda aja anak ti may isang artista hang ko i-mention. Amuyo agbuk dapay. And then hang kamabaling nga pang awan iti imut mo nga kwa sagot. Hang kamabaling nga ima-ima dapat imut mo sagot.
kasjay. Ngam dito'y kakabsat, baliktad. But there is Jesus. A bird in a stable with a manger as a bed meant for everyone. That's why He is accessibility to all. Maka-access ka lata. That's why He was born there. Amoy di daduma, kakabsat. It is meant for everyone, including the marginalized shepherds. Amoy kami din una na on that time. Dagiti agpaspastur ka, dagiti tupa, uno karnero kakabsat. They are people who has been treated as less important. Tagapastur lang ay ta, kasugpon lang ay ta. But then, isuda, dagiti imuna nga napan. Dagiti na baba, iti saad na nga tao kakabsat. Less powerful, less worthy, walang maipagmamalaking titulo o kayamanan, open lahat. Kaya siya ipinanganak doon kasi yun ang layunin ng Diyos. Para madali tayong pumasok, madali nating dalawin, madali kanilang tanggapin. Eh kung sa ospital, sa St. Luke, may gwardya. Papayagan na kaya ni Dr. Vergara? Hindi pwede. Si Dr. Fernandez, ayaw niya. Oh. Baka pagsuotin ka pa ng yung PPI ba yun? Tawag yun ate, PPI ba yun? PPE. PPI sa bangko yun. Pag niregister mo yung loan mo, mag-apply ka ng PPI. Ganun lang. Yan ang isang layunin ng Diyos Ama. Kaya pinanganak ang kanyang anak para madali lang tayong umakses. Wala nang booking, wala na. Hindi ka na dapat tatawag. Then sit here. That you could approach Jesus without fear or special credentials. Hindi na kailangan ng titulo mo. Ikaw ay madam, okay? Ikaw ay your honor, okay? Yeah. Walang entrance fee. Okay? Walang royal guard, sabi ni Pastor kanina. Walang online booking. Walang casual formality attire. Kung ano lang yung kaya mo. Accessible to all. Walang pinipili. So, yan ang pangalawang layunin ng Diyos. Kaya pinanganak ang ating Panginoong Hesus sa kulungan ng mga alagang hayop. Pangatlo, it is a metaphor of the bread of life. Jesus was laid in the manger. Kung Tagalog ito tayong pastor, hindi ko naman kuluong, Ilocano. Because He is the metaphor of the bread of life. Okay. A manger is an animal's feeding trough. Okay. A feed box, parang box yan, di ba? Diyan nilalagay ang pagkain ng mga alaga mong tupa, alaga mong hayop. Huwag lang Leon ha, kasi hindi kumakain ng dayami. Ano pa yung mga alaga nun? May mga kambing, baka, kamilyo. Diyan inilalagay. Okay. A box-like shape to hold water and food for animals. For animals lang yan. Hindi pwede ang tao, Nanay Josie. Okay? So, in John 6, verse 33, ito'y pinapaliwanag sa atin at ipinapaalala sa atin, idineklara ng ating Panginoong Jesus na I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry.
And whoever believes in me will never be thirsty. Kaya doon siya nilagay kasi may kahulugan. Ang hayop, dyan sila kumakain. At dyan pa nilalagay yung inuman nila. Kaya siya nakalagay dyan para maalala natin, okay? Whenever you see the manger, pag nakikita nyo ang kuluong na yan, please remember that Jesus offers spiritual nourishment. Diyan nilalagay ang mga physical nourishment ng mga hayop. Kaya tayong mga Kristiyano, tayong mga nilalang niya, dapat natin alalahanin na ang ating Panginoong Hesus, ino-offer niya ang sarili niya bilang isang spiritual nourishment. Ano ang nakukuha natin sa Kanya? We have eternal life. We have satisfaction for the deepest human longings, not a temporary food. Hindi yung pagkain temporary. Ino-offer niya talaga ang the deepest human longings. Ano yun? Minsan nauuhaw tayo na hindi natin naintindihan. Meron tayong kapaguran na hindi natin naintindihan minsan. Minsan nauuhaw tayo na hindi natin naintindihan. Uminom ka na ng tubig, kumain ka na ng pansit, wala pa rin. Kasi wala kang satisfaction. Hindi mo mahanap kung sino nagbibigay sa atin ng satisfaction. But then the Lord Jesus says, I am the bread of life. So whenever you see a manger, whenever you see ang sabsaban, please remember that Jesus presenting Himself as essential sustenance. Kagaya sinabi ko kanina. Ano yung essential sustenance ng katawan natin? Yung energy booster natin? For our soul, He provides joy, He provides hope, at siya rin nag-provide ng mga layunin sa buhay mo, especially kaligtasan. He offers spiritual nourishment and He presents Himself as an essential sustenance para masustinar yung mga pangangailangan natin. Makakaranas kayo ng mga kababalaghan sa inyong mga buhay. Makakaranas kayo. I have one testimony. My testimony is, I've been praying, pero yung pahapyaw-hapyaw lang. Hapyaw. Na meron akong hinahanap sa mga nakaraang 2 weeks ago, na minsan naguguluhan ako, and then here's come. Meron akong email, itataas ulit yung renta namin. We've been paying a rent almost 2,000. Doon lang napupunta yung sahod ko. That's why I need part-time. Pag sahod ko, bayad, council tax, almost 230. Council tax. EDF, 159. Broadband, 63. My loan, 300. So, wala nang natitira. Sumasahod. Hindi naman sa pinagmamalay ko. Minsan tumatanggap ako ng 3,000 from my workshop. Pero napupunta lang doon. So I said, Lord, alam mo yung pangangailangan ko. So I try my best. Nag-email ako. Sabi kong gano'n na ganito. Then, at the last, again, I am pleading. Nagmamakaawa na ako that would you please give me a reduction of my rent because wala pang nangyayari sa I haven't received a pay rise two years ago. Walang pagbabago yung circumstances namin. But the Lord gave. Sabi nila, sige, dagdagan mo na. From 125, 60 na lang. So, malaking bagay yun. Yung 65, malaking bagay yun na pagkain namin ni Brother Alwin.
Mga 2 weeks na siguro pagkain yun. Di ba? Kunti-kunti lang kain natin para makatipid. 1 week daw. Yeah, 1 week daw. And then I was worried again, but I prayed. Umalis na yung sabi nga last na yung last ka na magtrabaho sa part-time mo, sa 10th, yun yung pinaka-last mo. At sa 11, wala ka na. Kasi lumipat sila ng bahay. That's the reason. Sabi ko, Lord, after 2 weeks, wala na ako part-time. Paano yan? But in the Lord, make a way again. Sabi ng aalis na mo. May nahanap akong part-time mo, kapitbahay mo. I can't believe it, kapitbahay ko. Bakit alam niya? Kasi magkakasama sila sa school. So, kapitbahay. Pagkatapos ng trabaho, punta na ako doon. Kapitbahay uwi na ako pag So I said, Lord, napakabait mo. So all this, makakaranas tayo ng kababalaghan sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos binigay niya lahat yan. He is the bread of life. He's not gonna leave us hungry. He's not gonna leave us thirsty. He's not gonna leave us penniless. Bibigyan pa rin niya tayo. Yun yung mga kabalaghan ng buhay. Okay. Next po tayo. Now the manger. Ano ang kahulugan o nagpapahiwatig sa iyong buhay ang manger? Okay. Minsan, anati Ilocano, anati pangibatayam nga wayat. Ginugles ko ating pastor. Anati pangibatayam nga wayat, itimay sa nga kuluong. Tibiyag mo. Okay. What? Question ko po. Interaction din. Pwede kayong sumagot. Matatapos na po tayo. Yan yung pinakalas. What if the greatest miracle started in the place everyone overlook? Yung walang pumapansin, you fail to notice, you miss that thing. What if? Ano kaya? Kung ang pinakamalaki, pinakadakilang kababalaghan sa buhay mo ay mag-uumpisa sa lugar na walang nakakapansin. Di ba napakaganda? So, what is the manger principle for you or principle in your life? God chose a feeding trough, not a throne. When the King of Glory stepped into time, He bypass. Nilampasan niya ang mga palasyo, nilampasan niya ang mga titulo, nilampasan niya ang mga status. Ibig sabihin, yung kalagayan ng buhay mo kung ikaw ay nakatapos. Nilampasan niya lahat yon. Walang velvet cradle, walang trumpets, kasi papanganak ka na di ba? Pag pinanganak ang isang anak ng hari, meron pang trumpet yan. Talaga yung mga sundalo, talaga yung mga guard, ay naghahanda yan. No royal procession. Wala man lang. Wala talaga. Wala pang nakakaalam. Kung meron lang nakakaalam na ipapanganak ang ating Panginoong Hesus, doon baka meron, nagpaano sa kanya, baka dito ka na lang kasi manganganak ka pala. Wala talaga. It's just a manger. A place, ulitin ko po, where is no one expected greatness. Wala kang mapapala dyan. Kainan ng hayop yan Sino mag-aakala? Wala. Where no one was looking for God. Hanapin mo ba dyan ang Diyos? Hindi mo mahahanap dyan ang Diyos. Wala. Walang naghanap. Wala man na nagsabi na isang araw, isang tao, ipapanganak dito ang ating Panginoong Hesus. Wala talaga. Di ba ate, Lucrecia? Meron ba? Sa inyo meron? Wala. Okay. The manger is heaven's way of saying. So, the manger is heaven's way saying, you're looking in the wrong places for glory. Parang,
nagsasalita siya, nagpaparamdam. Ang ibig sabihin, naghahanap ka sa mga maling lugar para sa kaluwalhatian. Parang nagsasalita siya. Sabi ng manger, dito ka sa lugar na malalayo ang ingay. Malalayo ang impluensya ng mga makamundong bagay. Walang nag-iinuman dito, walang naninigarilyo dito, walang nagsusugal dito, mga walang sakim dito, walang patayan dito. Yan ang isinisigaw ng manger. Hindi siya pinanganak doon sa, di ba sinabi ko kanina, hindi doon sa marangal na lugar, doon sa napakatahimik. Ang Diyos gusto niya sa mga tao na tahimik lang ang buhay. Ibig sabihin, hindi sila gumagaw na kahit na anong hindi ito nakakalugod sa Diyos. Gusto niya yung napaka-inosente natin sa mga bagay na hindi maganda. Sinabi ko kanina, ang manger na yan, ang sabsaban na yan, ay nagsasabi, nagpaparamdam, ulitin ko po, dito ka sa lugar na ito na malayo ang ingay. Walang mga pangarap na matataas. Huwag kang mangarap ng mataas kasi pag hindi mo nakamtan yun, masisira ang ulo mo. Masisira ka din. Dito ka lang. Malayo ang impluensya ng mga makamundong bagay. Hindi mo aariin ang pag-aari ng kapitbahay mo. Hindi mo aariin yung hindi para sa'yo. Gusto ng Diyos na malinis ang puso mo. Gusto ng Diyos yung mababang loob ka lang. Huwag mo sabihin na, kasi ang apelyido ko ay mababang loob. Hindi yun. Yung ugali mo, yung pagkatao mo. Huwag tayo doon sa mga mga sakim, mga sugarol, mga naninigarilyo. Ito example ko lang, pero may mas malalim pa sana. So, a manger where God gusto kanyang baguhin. God delights in overturning our expectation. Dapat overturn yung patugan na ko madagit expectation tayo nga nangangato. Maragragsakan niya Apo Diyos. Nga patugan na dagita arap nga saan nga han nga day pagayatan na. Hang nga day kayat na. Hang nga maitutup ka dagiti plano na tabiyag mo. Mapanak to di London. Gatang to day ta diso dita. Tay pakitak to kini Auntie Maria. Nababa na to. Hang nga day jay. Mapang ka di London. Agsirbikan to lat ta kanyak. Ikaw nagpapartay mo na. Agsirbikan to lat ta kanyak. Dagi jay ti pagayetan niya Apo Diyos. Ipatulod ka di jay, ada plano king ka. Agtights kan to. Yakan kanayon tap na lumawa iti. Trabaho. Kasi jay kamsa. Dagi jay ti kayat niya Apo Diyos. Kayat na patugan ka. Hindi yung paramihan ng pera. Hindi yung paramihan ng titulo. Hindi yung hindi yung ikaw ay, ulitin ko ulit, Brother Abba, district engineer. Si Alcantara. Hindi yung ganon. Hindi yung titulo. Hindi yung, okay, contractor ka. Hindi yung ganon. Wag naman. Wag naman. So, gusto ng Diyos yung mapagpakumbabang tao. Okay? The Savior of the world began His mission in a place that no one would choose. Diba? The Savior of the world, our Lord Jesus Christ, began His mission in a place no one would choose. Wala nag-mission doon. May nag-mission ba doon sa kulungan ng hayop? Wala, siya lang. So that no one could boast. So, ang mission mo, okay, sabihin natin,
from the beginning that you came in the UK, from parainaw to manager, Brother Alwin. From parakuskus ng Casillas, kapatid ko sa sa Australia, to supervisor. Kuskus lang ti ko dahil di hotel. Kunana. And then, God see how she's faithful in her job. So, narami ng supervisor. From paratalon, Brother Kevin. Para mura lati bawang minim, Brother Kevin, hindi. Nagdingdil ka, Brother Kevin. And then, he came to US and now he is in his staff. From parauging to 10 hectares owner. See? What else? From parakali, indakan kandag. Become a pastor. A missionary. He's a faithful worker. What else? From ate, bagbagkat kay siguro iti carrots. Carrot girl. Han siguro, carrots yun. To NHS. I heard nanay, parasik ka. And a pensioner in the UK. All these things. Nene Josie. See? See, from a farmer, now she's a millionaire. Sumampag di Pilipinas, adaan ni Nanay Josie. Ate. Di ba? Di ka lang hindi, di ba? Diskaya ko naman sa... See? Mabilbilag. Si kami, di mabilbilag kami as a farmer. Nagnisit ate kasi ti lapayag ko. At sinilas ko, hindi nga, ano sa sinilas natin? Duralite! Yeah! Di ba, adakas Gina? Aji malilinungan, nagpudaw. Aji nga nalinungan, nagnisit. Tatanay, madi makitan. See? Our Savior of the world began His mission in a place no one would choose so that no one could boast. Hantay mabaling nga ipagmalaki. Dagiti naggapuan tayo kakabsat. Iso nga day tati narami na po Diyos kada tataon ipampanakal tayo. Hantay magpanakal. Never despise a humble beginning. God hides glory in a low places. Ijay nang ilumlumang iti dayag na kadagiti na baba nga lugar, kadagiti tao nga napakumbaba kakabsat, ijay nga ipakpakita niya Apo Diyos iti dayag na. See? You call too small, but God calls the perfect starting point. Nagmadimot din ang Apo, tibiyag ko. Nung makikita niya Apo Diyos, the perfect starting point mo dayta anak ko. The next, you dismiss as insignificant. Minsan hantay kayat. Kung kayat Apo dayta atutod mo. But God prepared for your greatest transformation. Isugayam iti insagana na para tinindaklan pang nagbalbaliw iti biyag mo. Mauksuban day di daan na kinatao mo, daan nga biyag mo, ikan na kani Apo Diyos iti kabarbaro. You dismissed insignificant or important, maybe your location and your greatest transformation. If God is willing to begin His rescue plan in a manger, so don't underestimate what He can begin on you. At the plan niya of Diyos. Tandaan niyo kakabsat. It says here, but you, Bethlehem, though you are small among clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler of Israel. Bethlehem is just a small town
But you, Netanya, though you are the youngest among the Alcantara, out of your voice will come, and you will be a great singer. Out of you, Eli, though you are very small also, you came to the UK in your young age. Out of you, you will grow and you will become a preacher. Kasjay lang kakabsat. Out of you, what you are standing right now, whatever your present situation, one day, you will be a greater. You will be greater than what you think of yourself. God loves using small places to launch a big purposes. And until now, He does. Kakabsat. Ni Apo Diyos, ang aramaten na, dagiti ko nakmanen, haan unay dadakkel nga lugar, ngam ijay na nga ipakita tinay dakkelan nga aramiden na. Itibiyag mo. Yes, He still does. Agar aramid pa lang ni Apo Diyos. Agar aramid pa lang. So church, begin your ministry in the manger. Begin your ministry in the manger. Remember, heaven's greatest update will arrive at the lowest possible places. Muti kabsat, iti apo, heavens, sarsaritaan na kakabsat, iti mapasamak, iti masangwanan, kan iti agdama. It is the greatest update will arrive at the lowest possible places. Agumpisa ka di baba, na baba. Tapno kasta kanayon mo nga mamuan no anya dagiti plano ni Apo Diyos itibiyag mo. Ijay na nga ipatarusking ka. Hana ka nga upayin nga pulpulos. Tamuna kat napakumbaba ka, amuna kat nadaluster aramidem, amuna kat itibiyag mo kat marikrik nana. It's like the manger. Jesus, He has the source of everything. Balik tanaw tayo. Balik tanaw. Kung natay tatay kakabsat, in the beginning, the beginning of your ministry is in the manger. So next, the purpose. The purpose of your life is to seek and save the lost, to bring light and truth, to destroy the work of the devil, to fulfill the law and the prophet, and to serve and dedicate your life. And the reason who you are living right now is to be humble, to reach out for the lost and share the word of life, and that is the bread of life, our Lord Jesus Christ. So expect greatness in the manger where God can do great miracle. Amen? Again, expect. Expectar tayo itinaindakkulan. Kuna natin kabsat, in the manger where God can do great miracle. Madaydayaw iti Apo. So that is the life of the manger in your life. You could be one of those lying in the manger. You could use your life as a manger. Kulloong, panganan, paginuman, kadagiti mawawaw, nga tattao, dito'y lubong. Amen? Amen. May ko lang, Pastor.
From the four, is that four? The significance of the place where Jesus is born. Ano yung mga sinundan ko ang sarap, ang sarap. Yung humility. Tama nga naman yun. Imagine mo yung the King of Kings is to be born. Siguro mag-aagawan tayo pagka alam natin si Jesus ay papanganak. Kung ano-anong klaseng... Lord, we booked you already 1 month ago para mag-unahan tayong mag-book para magkaroon lang siya ng magandang lugar para maipanganak. Pero may purpose ang lahat. Yung parang sa akin yung humility. Tapos yung significance ng He is the bread of life. Lang sa akin, parang ang sarap pakinggan na i-highlight sa atin yung sa buhay na ito. Hindi tayo marunong mapuno. Parang palaging may kulang. Nag-pray ka ng 2 gulong, dumating, 3 gulong ulit. Tayo 4 gulong na apo. Dumating ang kotse. Tayo kumakastoy. Normal lang de jay. Normal lang tayo pangarap. Dati goal na ya. But the reality is, in this life, yung pakiramdam na satisfaction, yung totoong satisfaction, ay wala sa material, wala dito, wala sa bagong damit, bagong bahay, wala sa anuman. Pag si Jesus ay nasa sa iyong buhay, doon ka mag-learn na kompleto lahat. Kaya nandun yung attraction ng the manger. Pangatlo ba yun o pangalawa? Amen? So, tapos yung accessible. Accessibility to all. Ngayon, pupunta ka sa bahay, kailangan mag-book ka kung kahit kaibigan mo eh. Hindi pwedeng basta papasok ka. Ang sarap kay Jesus dahil walang yung yung mahina ang signal. For connection. Kung minsan ang hirap mong tawagan yung kinakausap mo, andito na ako, hindi mo ba, asan ka na? Nagagalit ka na dahil mahina ang connection, hindi mo ma-contact. Pero si Jesus, 24 hour, idadial mo lang. He said in His word, call unto me and I will answer thee. Kahit anong oras, kahit anong panahon. So, ang sarap ng mensahe. Ito yung dugtong ng mensahe ng Christmas. Tignan nyo ha. Hindi season, kundi yung the person by itself. Tumayo nga tayong lahat. Can we just sing the song, "Oh, come let us adore Him"? And let's just give our adoration to Jesus. Parang, parang nafe-feel ko parang nasa harap ako ng sabsaban na dapat igalang siya, yung the significance of His birth. Hallelujah. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Oh, come, let us. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. For the last time,
Oh, come, let us adore. Let us adore. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah. Lord, we are giving you all the highest honor and highest adoration, O God. Salamat sa mensahe ng buhay. Salamat sa karunungan na binigay mo sa iyong anak na nagbahagi. Salamat, Lord, sa walang kupas, may eternal value na pinapakinggan namin. Paulit-ulit naming naririnig, pero yung lasa, yung value nito, Panginoon, palaging bago sa amin. Dinadalangin ko, Panginoon, na sa bawat pamilya, sa bawat individual, Panginoon, na makakarinig dahil sinabi mo sa Revelation na ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Hey, anyone who open, I will come in. Panginoon, dinadalangin ko na hanggang ngayon alam namin na ikaw ay interesadong papasok sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Papapasukin ka namin para ikaw ang magiging Diyos sa aming pamilya, magiging Diyos sa aming mga trabaho, magiging Diyos, Panginoon, sa aming komunidad, magiging Diyos sa aming bansang Pilipinas, magiging Diyos sa aming bansang Europa, magiging Diyos sa aming bansang UK, sa London, sa buong mundo. Panginoon, sana ikaw ay patuloy na maipanganak at tatanggapin sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat sa significance and importance of your birth again. Ang sarap pag-aralan, Lord. Ang sarap makinig patungkol sa humility, Panginoon. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng mapakumbabang buhay, mapakumbabang puso, Panginoon. Because you lifted up, tinataas mo ang mga mapagpakumbaba at you putting down yung mga proud people. Panginoon, tinataas ko ang bawat isa. Maging ang aming mga sumursurot apo ti live stream. Tapta ko mga Christmas apo, awan ang daman tinapindas nga, barbaro nga bado nga, itigaw mantigatang da. Dagijay nga nagbalin nga biktima apo ti layos kada bagyo, nawanan da ti balbalay. Nawanan dati loved ones kanda dumapay. Ang bumiapo nga if offer mo kadakwada ni Jesus Christ. Tapno no adda, ito na adda katanggapan da. Isuntag balin, apo nga, mangted ti, imang supply kadagiti pangangailangan, apo. May panganak sa sila, O Lord, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Salamat, Panginoon, dahil muli, ang mensahe ng iyong pagkapanganak ay nagiging nai-highlights muli. Salamat dahil sa Diyos Ama, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sino man ang manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord, for the assurance of eternal life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, tinataas namin ang mga kasama namin hindi nakadalo. Yung iba nasa bakasyon, yung iba nasa trabaho. Lord, I pray si Ate Sally ngayon ay hindi siya nakatulog dahil sa kanyang ubo at hindi siya nakadalo. Lord, tinataas namin ang ate namin ito na ikaw sana ang maghumipo sa kanya,
Pagalingin mo siya in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng bawat isa dito, Panginoon, na nire-represent ng aming mga family, Lord, I pray that you continue to open the heaven, that you're going to flood, Lord, yung lahat ng mga divine favor, Lord, na kailangan ng bawat isa. Again, Lord, thank you for the message. It is very timely. It's the message of Christmas. It's walang kupas. It is endless message that you gave us your Son to be to restore yung mga brokenness, to reconnect us, to rescue, Lord, sa yung mga nawawala, Panginoon, nawala na kailangan maibalik. Salamat, Panginoon, sa bagong pag-asa. Salamat sa mensahe. We ask all those things. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Magandang araw, magandang linggo, magandang oras sa bawat isa. Happy Sunday, everyone. We love you all.